Okay po, isang magandang umaga po at wag niyo po muna i-scroll. Ito'y dagdag kaalaman po natin sa salita ng Panginoon para madagdagan po ang ating kaalaman para hindi po tayo nagiging sano o ignorante pagdating sa araw ng paghuhukom. Kasi napakarami po ng matatakot. Pero ang dapat po talaga, hindi na kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Ang sabi po ngayon, susundan yung verse na pag-aaralan natin, na share natin. Kasi marami ang natatakot kapag maghuhukom na ang Panginoong Hesus. Pero ang totoo po, hindi po dapat kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Kaya kung gusto mo na hindi ka matakot sa araw ng paghuhukom ng Panginoon, makinig po kayo ngayon, subaybayin niyo po ang ilang verse na magpapatunay para po tayo ay maalis ang ating takot kasi ang dami pong takot sa araw ng paghuhukom. Okay, ang unang verse natin, Hebreo 9:27. Basahin ko po. Sabi dito sa Hebreo 9:27. Hirap pag wala tayong Minsan lang sa isang tao itinakda ang mamatay at ang kasunod ay ang paghuhukom. Ibig sabihin, pag namatay po ang isang tao, ang kasunod nun, paghuhukom na. Kasi napakahalaga na alam natin. Kasi minsan, meron din pong second coming si Jesus. Diba, mga namatay na may Jesus yan, yan, sa paghuhukom, ligtas na yan. Pero yung mga namatay na walang Jesus, sa muling pagbalik ni Jesus, muling bubuhayin mo na yung mga unang namatay. Kaya napakaswerte natin kung sa paghuhukom ni Jesus muling pagparito sa panahon natin ngayon. Hindi kasi, wala kasing nakakaalam kung kailan babalik si Jesus. Walang nakakaalam. Kaya napakahalaga na alam natin. Okay, minsan lang itinakda sa tao ang minsan lang mamatay at ang kasunod ay ang paghukom. Basahin niyo po yan, Hebreo 9:27. So, ito ang mga verse na magpapatunay. Sa unang Juan 4, talatang 10, sabi dito naman, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang unang inibig niya, nang ibigay niya si Jesus bilang handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, alam ng apostol na napatawad na tayo ng Diyos dahil naihandog na si Jesus para sa mga nagawa nating kasalanan. Kaya dapat hindi kinatatakutan ang araw ng paghukom. Ibig sabihin, ang Diyos ang unang umibig sa unang Juan 4:10. Idiretso natin, unang Juan 4:17. Sabi dito, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom. Sa mababaw na salin, ang pagmamahal ng Diyos ay pag alam mo na yung pagmamahal sa iyo ng Diyos na dahil naihandog na ng Diyos si Jesus, siya ang unang nagmahal sa iyo, napatawad ka na sa kasalanan mo. Hindi ka na pwedeng singilin ng Diyos sa kasalanan mo. Pag alam mo na to, ganap ka na sa pag-ibig. Kaya sabi sa unang Juan 4:17, na kapag naging ganap na sa iyo ang pag-ibig, hindi mo na kinatatakutan ang araw ng paghukom. So, ang mga totoong nakaunawa sa mensahe ng Diyos sa pagmamahal niya sa iyo, hindi na natatakot sa araw ng paghukom. Kaya kapatid, kung ang isip mo ngayon natatakot ka pa na sa araw ng paghukom natatakot ka pa, mayroon pong mali sa paniniwala mo sa salita ng Diyos. Mayroong napakalaking kamalian. Kasi ang natatakot lamang, ito yung mga hindi pa ganap sa pagmamahal ng Diyos. Hindi pa nakakaintindi na una kang minahal ng Diyos. Kaya nga sabi sa unang Juan 4:10, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya, nang ialay niya bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Napatawad na po tayo. So, ito ang mga verse na patunay. Ito ang dahilan kung bakit nasabi ni Apostol Juan na yung araw ng paghuhukom, hindi dapat nating kinatatakutan. Kasi alam na nila na hindi sila mapaparusahan ng Diyos sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kasi lahat makasalanan po. Pero, kailangan alam mo na minahal ka ng Diyos. Pag hindi mo alam yan at hindi mo kayang paniwalaan, matatakot ka sa araw ng paghukom. Kaya gusto ko ibahagi sa iyo ngayon sa Roma 5:9. Ang sabi dito, basahin natin Roma 5:9. Babasahin ko pakinggan nyo po para excuse me, para malaman nyo na oo nga, hindi natin dapat katakutan ang araw na yan ng paghukom. Kung mamatay ka man, nahaharap ka na sa Panginoon, kasi minsan lang tayo mamatay, sabi sa Hebreo 9:27, minsan lang itinakda sa tao ang mamatay at ang kasunod paghukom. So dapat wala tayong katakutan pag nalaman mo tong mensahe. Kasi ano pang katatakutan mo, iniligtas ka na ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang dami natatakot kasi hindi pa rin kayang maniwala na yung lahat ng kasalanan niya nabayaran na ni Jesus. Kaya akala niya pa rin sa isip niya,
sisingilin pa rin siya ng Diyos sa kasalanan niya. Kung gano'n ang Diyos, walang mapupunta sa langit. Pero lahat lang ng naniwala kay Jesus ang mapupunta langit. Lahat ng hindi naniwala sa impyerno. Okay, ito po ang patunay. Roma 5, talatang 9. Babasahin ko, pakinggan nyo. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo to ni Jesus, tayo ngayon ay napatawad na. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos. Dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo. So, ibig sabihin, dahil sa dugo ni Kristo, ang binayaran po ni Jesus lahat ng tao sa buong mundo. Sa unang Juan 2:2, mababasa niyo po. Ang kailangan lang kasi malaman mo at mapaniwalaan mo. Kasi pag hindi mo nalaman at hindi mo mapapaniwalaan, anyway, kailangan mapakinggan mo muna tong mensahe bago ka maniwala. Kaya napakahalaga na nagtsatsaga ka ngayon para pakinggan ito. Para po ito sa iyong kapakanan ng iyong kaluluwa sa araw ng paghukom. Sabi dito, yamang dahil sa dugo ni Kristo, tayo'y napatawad na ng Diyos. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos. Lalong tiyak. Ibig sabihin, hindi na tayo parurusahan ng Diyos kasi nga, napatawad ka na ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Kaya yung pagharap mo sa Diyos, yung paghukom, hindi kinatatakutan. Ang natatakot lang, yung walang alam sa salita ng Diyos, hindi pa marunong maniwala. Hindi pa kayang maniwala na hindi na siya parurusahan ng Diyos kasi napatawad na siya dahil sa dugo ni Kristo. Ito yung mga taong hindi pa tumanggap kay Jesus, walang panahon makinig sa mga paliwanag ng apostol sa Bible. Hindi nakakapakinig, kaya hindi pa nagkakaroon ng pananampalataya. Kaya ngayon kapatid na narinig mo, ikaw rin po ang magdidesisyon kung maniniwala ka nga kay Jesus na dahil sa dugo niya, ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Sabi na mismo ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, itong aral na ito, kaya nasasabi ng mga apostol na hindi na kapag ganap ka na sa pagmamahal ng Diyos, hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom. Kasi nga, alam mo, pagharap mo, hindi ka parurusahan ng Diyos kasi may pinambayad na sa iyo ang Diyos. Pero doon sa mga walang alam, hindi pa kayang maniwala na si Jesus nga ay nagbayad na. Kasalanan mo noon, ngayon, magpakailanman. Bayad na po ni Jesus. Mababasa mo po sa Hebreo 9, talatang 12. Dugo, minsan lang mamatay si Jesus. Dugo niya ang pinanghandog para mapatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan magpakailanman. Biro mo yun, na hindi natin alam, akala natin hindi pa tayo napatawad ng Diyos. Pero ito pinatutunayan ng mga apostol na dahil lang talaga sa dugo ni Kristo, kaya tiyak na ang ating kaligtasan. So anong kailangan? Kailangan mong malaman na dahil lang sa dugo ni Kristo. Kasi nga si Kristo ang nagbayad sa iyo, at matapos mong malaman, kailangan mong hikayatin itong kaisipan mo na maniwala. Kasi ang kailangan maniwala. Pag hindi ka naniwala, hindi mo masasabi na ligtas ka na. Kaya nga pananampalataya ang tawag doon. Naligtas tayo sa pananampalataya kay Jesus. Paano ka sasampalataya kay Jesus kung hindi mo alam na nabayaran na lahat ng pagkakasala natin? Okay, isang verse pa. Efeso 2:8-9. Okay, ito pa. Isang verse. Efeso 2:8-9, sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay bigay ng Diyos at hindi galing sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. So napakaliwanag dito. Excuse me. Dito, kung bakit tayo naligtas, wala kang pwedeng ipagmalaki kasi bigay lang to ng Diyos sa atin. Kasi nga, ipinaako ng Diyos kay Jesus ang ating parusa. Sabi dito, nagmagandang loob kasi ang Diyos na si Jesus na lang ang parusahan niya para sa lahat ng mga nagkasala. Para yung mga nagkasala, wag na niyang parusahan. Pero ang kondisyon po ng Diyos, kailangan mong maniwala kay Jesus. Kasi kung hindi ka maniniwala, parurusahan ka pa rin niya. Dadaling ka niya sa impyerno. Kaya nga nangangaral ako, hinihikayat ko ang inyong kaisipan na maniwala sa dugo ni Jesus, na dahil kay Jesus, ligtas na tayo. Tayo pa rin ang magdidesisyon, hindi ang Diyos. Kaya nga, sabi sa John 3:16, sabi ni Jesus Christ, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Yung gayon na lamang, grabe katindi, na nagawa niyang ibigay ang pinakamamahal at kaisa-isang anak, na sino man na sumampalataya, hindi mapapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino man tinutukoy doon? Lahat ng sasampalataya, lahat ng maniniwala kay Jesus, ligtas po talaga. Ang kabaliktaran nun, lahat ng hindi maniniwala, lahat ng walang panahon na makinig, hindi yan matututong maniwala kay Jesus, hindi yan matututong sumampalataya kay Jesus. Kasi ang pananampalataya kay Jesus nagsisimula sa pakikinig. Saan mo mapapakinggan ang salita ng Diyos? Sa Bible, sa mga turo ng apostol. At tandaan, ang original na tinawag ng Panginoon na mga ngaral ng salita niya, mga alagad niya, mga apostol. Hindi po pare, hindi rin po pastor, hindi kung sino-sino. Kaya wag tayong didepende sa mga pare, sa mga pastor, sa mga ministro. Dumipindi tayo sa turo ng Bible, ng mga apostol, ng mga alagad. Sila po ang original na nangangaral. Ang kailangan lang, pakinggan, basahin. Hinihikayat ko kayo na magbasa lagi ng Biblia. Ako man po, naniniwala lang ako sa sinabi ng alagad ni Jesus. Kaya nalalaman ko yung mga maling turo sa mundo. Kaya nasasaway ko sila, nasasabi ko na si Jesus lang. Sa kanya lang matatagpuan ang kaligtasan. Okay. Sabi dito, Efeso 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Ang pagmamagandang loob ng Diyos, naligtas na tayo. Ito yung ibinigay nga si Jesus, yan ang ipinaako. Mababasa sa Isaiah 53 verse 9-12. Sabi doon, ginusto ng Diyos na sa kanya ipataw ang parusa na dapat sana tayo ang tatanggap. Hindi na po tayo tatanggap ng parusa sa mga nagawa nating kasalanan kasi may tumanggap na po nito, si Jesus na. Kaya nga, ang tinuturo ng mga apostol, si Jesus lang ang tagapagligtas, sa kanya lang matatagpuan ang kaligtasan. Sa mga gawa 4:11-12, tanging kay Jesus lang matatagpuan ang kaligtasan dahil walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ng lahat ng tao. Kaya ang kailangan natin si Jesus. Ang kailangan malaman mo na may Jesus na namatay sa cross, tumagas ang dugo bilang kabayaran. Sa paningin ng Diyos, bayad ka na, napatawad ka na dahil sa dugo ni Kristo. Okay, sabi sa Efeso 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa, may karugtong, sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung paniniwala kay Jesus ang mahalaga. Yung nagmagandang loob sa iyong Diyos, na ginusto na ipataw kay Jesus ang parusa mo. Kasi araw-araw nagkakasala tayo. Si Jesus na ang pinarusahan ng Diyos. So, kailangan mong maniwala. Kasi kung hindi ka maniniwala, hindi mo masasabi na ligtas ka na. Kaya nga ang pananampalataya ang nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Sinabing naligtas, hindi sinabing maliligtas pa lang. Past tense, Efeso 2:8-9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At dinugtong dito, ang kaligtasang ito ay bigay ng Diyos sa inyo. Hindi ito galing sa inyong mga ginawa. Kaya't walang may maipagmamalaki ang sinuman. So nagawa na po tayong iligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Wala na tayong pwedeng ipagmalaki na ako lang ang ligtas, sila lang ang ligtas. Hindi na tayo pwedeng magyabangan. Kaya nga, walang sino man ang pwedeng magmalaki. Kaya nga sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 10, talatang 17, ang nais magmalaki, ang ginawa lamang ng Panginoong Hesus ang kanyang ipagmalaki. Ito po yung mga totoong mga mananampalataya. Laging si Jesus ang bida. Kaya sana po may natutunan kayo. Hindi na po dapat nating katakutan ang araw ng paghukom. Na kung mamatay man tayo, ang kasunod paghukom, alam mo, hindi ka parurusahan ng Diyos. Pero sa mga walang alam, pagharap nila sa Diyos, takot na takot. Kasi ang nakikita nila, dami nilang kasalanan. Kasi hindi nila alam, may nagbayad na sa kanilang mga nagawang kasalanan. At ang Diyos mismo nagbayad na hindi nila alam kasi walang panahon na magbasa ng Bible, makinig sa Bible study. Kaya, payo ko talaga sa inyo mga kapatid, magbasa ng Biblia. O kaya, lagi nyong pakinggan yung mga sinishare ko rin po. Lagi po akong may live. Ang mensahe kasi ng Panginoon para sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya hindi dapat natin ito ikahiya. Sabi nga sa Bible, nung inusig ng mananampalataya, naghiwa-hiwalay na sila sa iba't ibang lugar ang mga mananampalataya at doon sila nagpapatotoo tungkol kay Jesus sa magandang balita. Kaya, lagi tayong magpatotoo mga kapatid. I-share nyo po ito kung na-bless kayo, may natutunan kayo at kayo pa rin na magdidesisyon sa mga hindi pa naniniwala kay Jesus. Ito na yung panahon, nabasa mo, nabayad ka na ni Jesus. Sabi nga ni Apostol Pablo
2 Corinthians 5:19. Dahil kay Kristo, hindi na tinatanda ng Diyos ang mga kasalanan natin. Dahil kay Kristo, naipatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Ang kulang na lang talaga dito yung malaman mo, yung maging maunawaan mo na ikaw ay pinatawad na dahil sa dugo ni Kristo, at mapanghawakan mo, mapanampalatayanan mo sa Jesus. Yun lang ang kailangan dito mga kapatid. Kaya hinihikayat ko kayo na maniwala kay Jesus, sumampalataya. Huwag na kayong umalis ng relihiyon nyo. Kung ang turo ng mga relihiyon na samahan mo ay hindi si Jesus ang dahilan kaya ka naligtas, ay umalis ka na dyan at siguradong mapapahamak ang buhay mo kapag napasunod ka sa mga turo nila. Kasi sabi ni Jesus sa Mateo 16:25, ang naghahangad iligtas ang kanyang buhay, mawawalan. So ang tinuturo ng Panginoon, na iligtas ka na, kaya wag mo nang hangarin iligtas ang buhay mo. Dahil sa dugo niya, tiyak, ligtas na po ang ating kaluluwa. Na mababasa sa unang Pedro 1, talatang 9, na dahil sa pananampalataya, ang tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa. Yung pananampalataya kay Jesus ang tinutukoy doon. Kaya sana kapatid, may natutunan po kayo, ligtas ka na. Matagal ka nang nailigtas ni Jesus nung magbayad siya sa cross. Nagtagumpay po ang Panginoon. John 3:17, sabi ni Jesus, inutusan siya na bumaba sa mundo, hindi para parusahan lahat ng tao, kundi para iligtas ito sa pamamagitan niya. Nagawa na po ni Jesus na iligtas lahat ng tao. Hindi po pumalpak si Jesus nung siya pumunta sa mundo. Kaya nga sa second coming, muling pagparito niya, ang kukuhanin lamang niya yung mga naniwala na nagawa na niyang iligtas sila. Yung mga naniwala lang. Alam po ni Jesus kung sino ang naniwala. Sa puso, sa isip natin, alam niya. Kaya hinihikayat ko kayo kapatid, maniwala na tayo kay Jesus. Huwag na tayo mag-alilangan, nailigtas na tayo. Kahit sa unang Timoteo 1:15, narito ang katotohanan na dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat na si Jesus na parito sa sanlibutan para iligtas ang mga makasalanan. Sabi ni Pablo. Kaya si Jesus hindi po mamamatay tao. Nagbibigay buhay po siya. At mabibigyan ka lang ng buhay na walang hanggan kung pakikinggan mo ang mensahe niya at paniniwalaan mo na siya nga ay namatay sa cross at muling nabuhay. Yun lang po. Sana po na-bless kayo. I-share nyo po at kung na-bless kayo, amen. And follow at i-share nyo po para maabot din po ang iba pa natin mahal sa buhay. Salamat po kapatid.